2 araw na sunod-sunod ang naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng kampanya ng kanyang administrasyon na tinatawag na umano'y bloodless drug war. Nitong Lunes, personal na ininspeksyon ni Marcos ang mga nakumpiskang iligal na droga sa Philippine Drug Enforcement Agency National Headquarters sa Diliman, Quezon City. Kinabukasan Martes, pinangunahan naman niya ang pagsusunog ng mahigit 1,530 kilos ng iligal na droga sa isang waste management facility sa Capas, Tarlac. Ngunit binatikos ito ni VP Sara at iginiit na hindi trabaho ng Pangulo ang pagpapapicture sa mga nasabat at sinunog na droga. Trabaho ba ng Presidente ang sirain ng ebidensya ng Hindi yan trabaho ng hindi trabaho ng Presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Sa gitna ng panayam, napabuntong hininga si VP Sara na sinabing bunga ito ng kanyang pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon. Frustration lang. Frustrated sa ginagawa ng administration. Kasi hindi ito yung maganda sa papel, maganda sa picture, hindi ganun Dapat paniguraduhin mo na gumaganda yung buhay ng bawat Pilipino. Kaugnay nito, sinabi rin ni VP Sara na hindi pa maaaring husgahan ngayon ang tagumpay ng kampanya kontra droga, lalo na kung bloodless nga ba ito gaya ng sinasabi ng Pangulo. It remains to be seen if the bloodless drug war will be successful. So let us judge that bloodless drug war by the end of his term, kung successful siya o hindi. At nang muling tanungin kung dadalo siya sa nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Marcos, ito ang diretsong sagot ng bise. Of course not. Bakit ako attend ng Una na ring sinabi ni VP Sara na wala siyang nakikitang makabuluhang mensahe mula sa Pangulo na makatutulong sa bayan, kaya mas pipiliin niya na makiisa sa mga Filipino community sa mismong araw ng SONA. Nagbigay naman ng 3 salita ang bise upang ilarawan ang kasalukuyang kalagayan ng bansa sa ilalim ng administrasyon ni Marcos Jr. The state of the nation is dire, it is sad, and for me personally, it is frustrating. Res ipsa loquitur, isang Latin term na nangangahulugang the thing speaks for itself. Ganito inilarawan ng isang political analyst at law professor na si Attorney James Reserva ang kanyang pagkumpara sa kampanya kontra iligal na droga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa estilo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ani Attorney Reserva, habang ipinagmamalaki ng Administrasyong Marcos Jr. ang mga datos kaugnay ng mga nakumpiskang droga at iba pang mga nagawa nito, dapat ding matanong kung tunay bang nararamdaman ng taong bayan ang seguridad sa kanilang mga tahanan at komunidad. Of course, we can expect that it will be bannered as one of the accomplishments. Pero ang isang tanong diyan, kung may yung connection sa tao yan, more sulit din sa tao. Kung ang mga tao are not safe in the streets, are not safe in their homes, iba naman yan. That's another perspective of how looking at the claim of accomplishment. Aniya, hindi sapat ang mga numero kung patuloy namang laganap ang droga sa mga barangay. Ibinahagi rin niya ang mas personal na karanasan na nagbigay sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa epekto ng drug campaign ni Duterte. Sinabi ni Attorney Reserva na mismo ang kanyang bayaw ay nalulong rin sa iligal na droga at tuluyang nasira ang kanyang pamilya. Talagang it was a very vicious cycle. Then suddenly dumating yung administration ni President Duterte, natakot without being rehab, natakot. Kasi yung mga kasamahan niya, many of them are already parang nadakip na. Talagang wala na siyang kontak. Dahil dito, inampun na rin daw niya ang anak ng kanyang bayaw. Binigyang diin din ni Reserva na ang kampanya kontra droga ni dating Pangulong Duterte ay may direktang epekto sa kanilang pamilya, isang bagay na hindi niya basta-bastang malilimutan. May personal experience kami na talagang that drugs campaign waged by President Duterte
really helped and saved a ruined and a damaged family. Nananatiling hamon para sa kasulukuyang administrasyon ang mapatunayan na hindi lamang sa numero nagwawagi ang kampanya kontra droga, kundi sa tunay na kaligtasan at katahimikan ng bawat pamilyang Pilipino. Sapagkat gaya ng sabi ni Attorney Reserva, ang epekto ng isang polisiya ay higit na tumitingbang kapag ito ay naramdaman mismo sa loob ng tahanan. The state of the nation is dire, it is sad, and for me personally, it is frustrating. Ganyan inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang kasalukuyang sitwasyon ng Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho, hanggang sa mga panlabas na isyong may epekto sa mga Pilipino at idagdag pa ang umiinit na tensyon sa politika. Malinaw na hindi madali ang kinakaharap ng bansa. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nananatili ang pag-asa ayon kay VP Sara. Oo naman, habang may buhay, may pag-asa at habang merong Pilipino na naniniwala that we can be a superpower, it can happen. Ibinahagi ni VP Sara ang pagkakaiba ng pananaw ng maraming Pilipino sa loob ng bansa kumpara sa mga Pilipino sa ibang bansa na patuloy aniyang nangangarap para sa isang mas maayos na Pilipinas. Kasi parang dito sa atin sa bayan, ganyan na siya. Parang, sige, tanggapin na lang natin kung anong nandyan. Ganun na yung mood ng mga tao. Pero if you talk to the Filipinos overseas who have lived, who have worked in so many countries, they still dream. And alam mo yon, parang na-uplift ka din na parang, oo, kayang-kaya natin gawin yan. Lalong-lalo na napakaliit natin na bansa. So, ibig sabihin, mas madali siyang i-manage. Hindi rin lingid sa kaalaman ni VP Sara na marami ang nagsasabing siya ang natitirang pag-asa ng bansa. Pero ayon sa kanya, ang pag-asa ay hindi lang nakasalalay sa isang tao. Kung nag-iisip tayo ng pag-asa, nag-iisip tayo ng better country, a better Philippines, hindi ako lang. Tayo lahat. Ano ba kasi ang magagawa ng isang tao lang? Diba? Pero napakalaki ng magagawa ng isang bayan at ang taong bayan na nagsama-sama. Sa ngayon, nangunguna si VP Sara Duterte sa ilang mga survey bilang isa sa mga napipisilang taong bayan na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Ngunit nilinaw ng bise na wala pa siyang desisyon at sa ika-4 na quarter pa ng 2026 siya magpapasya kung tatakbo siya o hindi. Hindi nila dapat ako pinapasagot kung pro-China ako. Sagutin niya yung tanong ko, where is the independent foreign policy that is required by the Constitution? Yan ang tanong ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng pahayag ng Pangulo na ang mga Duterte umano ay pro-China. Matatandaan na kwinestyon ng bise ang naging desisyon ni Marcos na payagan ang pagde-deploy ng Typhoon missiles ng Estados Unidos sa bansa. Isang hakbang na ani ay lalo lamang nagpapalala sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ngayon, pinagpapaliwanag ni VP Sara si Marcos sa mga Pilipino kung papaano ipatutupad nito ang independent foreign policy na itinakda ng konstitusyon. Huwag nilang pasagutin yung nagtatanong na sasabihin nila ako ay isang pro-China person. Matagal na nila yan na narrative na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, we need to develop, we need to maintain, and we need to level up our relations with all countries. Hindi lang sa China. Hindi ikinaila ni VP Sara na may mga hamon sa relasyon ng Pilipinas at China lalo na kaugnay ng Arbitral Tribunal ruling sa West Philippine Sea. Ngunit ang tanong niya, bakit tila kampi naman ang administrasyon sa Amerika? Kumaga, may problema tayo sa China. So bakit tayo kampi sa US? Parang magkaroon ka naman ng dignidad as a country. Huwag yung parang magtago ka sa saya ng iyong nanay. Hindi. You stand on your own.
and face China with regard to your issues in the West Philippine Sea. You don't lean towards another superpower and say na, oh, please help me because he is bullying me. Yun. Binigyang diin ng Vice Presidente na dapat panatilihin ng Pilipinas ang maayos na ugnayan hindi lamang sa iisang bansa kundi sa buong pandaigdigang komunidad. Kaugnay naman sa pangamba ng mga Pilipino na baka matulad ang bansa sa Qatar matapos inatake ng Iran ang mga airbase ng Amerika sa nasabing bansa, ito ang tugon ng Vice. Desisyon niya ng Presidente kung isasali niya ang ating bansa sa giyera, which I think is a very, very bad idea. Kasi kung nakikita ninyo ngayon, this is a war of supremacy and domination. This is a war of supremacy and domination. And in this war, you need money and power, which the Philippines doesn't have at the moment.